Mga kwento ni Fermo. Sa isang liblib na baryo sa gitna ng Panay, may magkapatid na pinaghihinala ang mga aswang. Ang lugar umano kung saan sila naninirahan ng mga panahon na ito, sa may tapas. Ayon sa sender na pangalanan nating Reklo, kapag napapagala umano ang magkapatid, ilan sa mga tao ay hindi lumalabas ng bahay, mapaaraw man o gabi. Itong nasabing magkapatid ay mga babae. Hindi naman umano dugyot tingnan. May mga itsura. Pero dahil nga sa umuugong na balitang ito ang mga aswang na kumitil sa isang pamilya sa karatig lugar kinatatakutan na ito ng mga tao. Pangalanan natin silang Diana at Donna. Minsan ang dinagsa ng mga tao ang bahay ng pamilya nung nasa ibang baryo pa nakatira. Pero maliliit pa ang mga ito noon. Pinagbabato ang bahay. Pinapalabas ang nasa loob. Lumabas ang mga magulang ng magkapatid. Nagtanong sa kung ano ba umano ang nangyayari at ginugulo sila noon. May nagsisisigaw pa na aswang ang pamilya. Sabi naman ng ilaw ng tahanan, hindi sila mga aswang. Huwag umanong mamaratang lalo't wala namang ebidensya. Kung aswang pa sila, dapat hindi daw sila doon nakatira, di ba? Lantad sa mga tao ang lugar at may albularyo din sa malapit. Yung mga albularyo nga walang pagdududa na biyasayan. Sila pa kayang walang alam sa kung anong aswang. Nagsialisa ng mga tao, lalo na't dumating ang nasabing albularyo. Sinita ang mga yun tapos sinabihang huwag maniniwala sa mga kwento ng ibang tao. Baka'y nagkwento pa, yun pa yung mga aswang. Pero dahil nga sa may mga suwail at talagang gustong patunayan na aswang ang pamilya, hinamak ang mga ito. Pero wala din naman umanong napala ang mga humamak. Gabi yun, natatakot ang mga humamak na baka mabaliktad pa ang sitwasyon. Pinagpapatay umano ang mga magulang ng magkapatid. Pinalabas na ng laban daw ito at nakita nilang nag-aanyong aswang. Kumbaga, napagplanuhan, Sir Seth. Marami namang naniwala lalo't may nilagay din mga botelya na may lamang lana ang mga salarin na siyang isa sa mga gamit umano ng mga aswang. Binalot pa ito sa pulang tela at pinahiran ng dumi ng tao para maging mabaho. Ang magkapatid ay kinuha ng albularyo, inilayo, at dito sa may tapas tumira. Subalit sa kabila ng pag-iwas sa gulo, tila ba nakagapos na sa tadhana ng magkapatid na ito ang pagdudahang aswang. Saksing buhay si Reklo. Bakit? Kasi nga itong si Reklo ay apo ng albularyong kumupkup sa magkapatid na babae. Hindi inaasahan ni Reklo na yung pagbisita niya yon sa kanyang lolo. May mga inaalagaan pala itong kaidaran niya lang. At itong lugar kung saan naroroon si Diana at Donna, lupain ng angkan nila Reklo sa may tapas. Bata pa si Reklo. Nasa edad 12 taong gulang pa ito noon. Ipaniliwanag naman ng kanyang lolo kung bakit nasa kanya ang magkapatid. Na ina nga, baka patayin ng mga tao. Pinaghihinala ang aswang Naging kalaro ito ni Reklo. Nawiwili siya sa magkakapatid. Buhat ng mababait ang mga ito na may pagkamakulit. Sa tuwing bakasyon ay naroroon si Reklo sa bahay ng kanyang lolo. Hanggang sa nagdalaga na at nagbinata, ganun pa rin. Baka iniisip niyo na itong si Reklo ay nawiwili dahil may gusto sa dalawa. Unahan ko na po kayo. Binabay si Reklo. Ayon kay Reklo, nung unang mga taon ito ng dekada 90, ito ang mga sandaling kinatatakutan ng husto sina Diana at Donna. Edad 17 taong gulang na si Reklo. Magkakasundo naman itong magkapatid.
18 taon si Diana noon, 16 si Donna. Pero kung dati ay dinudumog para paratangan, ngayon hindi na. Dahil nasa kamay ng albularyo ang magkapatid na ito. Pinoprotektahan, pinagtatanggol sa pamamaratang, pinapatunayan na hindi aswang itong magkapatid. Pero hindi nawala ang takot ng mga tao dahil may mga haka-haka pa rin. Lalo na't nakarating na sa mga residente sa baryo ang patungkol sa mga magulang ng magkapatid na ito. Pero lingid sa kaalaman nila na pinalabas lang na aswang ang mga yon. Taga Iloilo si Recto, pero pinili niya na noon na doon na tumira kasama ng lolo. Tapos na ng high school ang binata. Plano nitong magtanim at maghayupan sa lugar. Kapag nakapag-ipon na, saka pa lamang siya mag-aaral sa kolehiyo. Lo, kamusta na ba dito sila Diana? Ganun pa rin ba? Natatakot pa rin ba yung mga tao? Ganun pa rin na po. Hinayaan ko na nga lang eh. Sa kabutihang palad wala namang humahamak. Nga pala, sigurado ka bang dito ka titira? Napakalayo sa bayan ng Iloilo Mas maganda doon dahil naroroon ang kabiasnan at madali lang ang pera. Dito ka pa alam mo namang napakahirap ang buhay dito. Wika ng lolo niya. Pangalanan natin siyang Lolo Tandol. Sabi naman ng binata noon na mas gusto niya sa bukid. Hindi niya alam pero yun ang layaw ng kanyang katawan. Gusto ng payapa, sariwang hangin at kalikasan. Alam mo mana ka sa tatay mo Gusto niya din ng ganun, pero nabingwit ng nanay mo na mag-asawa na sila nadala sa bayan. Nga pulo Tsaka, teka, nasaan na po ba sila Diana? Kagad namang sinabi ni Lolo Tandol na nasa may ilog daw at naliligo. Sa ganong oras ay doon yun sa ilog matatagpuan. Matagal umuwi. Inaabot umano ng tanghali kung minsan. Pinuntahan ni Reclo. Nabigla siya kasi nga parang mga walang mali siya mga ito. Manipis ang damit at pakatang hubog ng katawan. Sinita nito at sinabing baka may naninilip. Tumatawa naman umano ang dalawa. Kailanman ay wala umanong nagnais na silipan sila kasi nga kinatatakutan sila sa lugar Naligo na rin si Reclo. Parang gaya lang ng dati. Nakikipaglaro siya sa mga ito kahit malalaki na sila. Ang hindi alam ni Reclo, meron siyang matutuklasan na siyang magpapabago ng pananaw niya sa magkapatid na ito. Maraming araw ang lumipas. Nagsisimula ng magtanim ng mais ang binata. Bumili din ito ng 3 biik. May ipinabaon kasi ang mga magulang na pera. Medyo kahilingan ito ni Reclo para palaguin. Tinulungan siya ng magkapatid. Pati siya noon kinatatakutan na rin ng mga tao. Basta kapag napapadaan sila sa isang lugar, nagtatakbuhan umano ang mga bata. Papasok ng bahay, sisilay sa bintana. May iba naman doon na hindi nagtatago. Nakatitig lang pero kakaibang titig ito na mahahalatang may pagdududa. Hanggang isang hapon, kinausap si Reclo ng kanyang lolo. Naglalabas sa mga sandaling ito ang magkapatid sa may ilog. Silang maglolo lamang ang nasa bahay nun. Malaki ang bahay nila. Isang palapag ito pero malawak. Maluwag yung sala na may magkakasunod na 3 silid patungong kusina. Balik tayo doon sa kinausap si Reclo ng kanyang lolo. Nabigla ang binata. Paano ba naman kasi? Ang mga katagang namutawi sa bibig ay hindi niya inaasahan. Apo, ano mang maririnig mo sa akin dapat sa'yo lang Naalala mo yung kinuwento ko sa'yo? Yung patungkol sa mga magulang nila Diana? Oo, at pinalabas na aswang yun matapos patayin kahit nasaan yung tao. Pero apo, totoo talagang aswang sila. Malaki ka na at dapat mong maunawaan lahat. Ayaw kong itago sa ito dahil nga baka magulat ka lang isang araw. Lalo na kung dito ka titira. Marami ka talaga malalaman. Talaga lo? Mga aswang? Huwag naman kayo magbirulo Hindi ako nagbibiro. Totoo ang mga sinasabi ko.
aswang sila. Pero hindi sila masasama. Itong kumakalat na balitang masasamang aswang sila pakanalang yun ng totoong salarin. Yung mga totoong salarin yung ibang aswang at dahil nga nakibagay ang pamilya ng magkapatid sa mga tao, sila ang pinagbintangan. Alam ko ang nangyari, Apo, dahil albularyo ako. Alam ko ang totoo at sino ang masasamang aswang. Nakapatay na nga ako ng isa sa kanila. Ang kagagawa ng iba pamilya nila Diana ang nagdudusa. Kaya lumapit sila sa akin dati at doon nagsimula akong protektahan sila pero sadyang malupit ang tadhana. Pinatay ang mag-asawa. Galit na galit ako noon kasi nga alam kong wala namang ginagawang masama ang mga ito. Ang tatalino pa ng pumatay. Pero naniniwala ako na yung mga pumatay may aswang sa mga yon. Ano ba yan, Lo? Hanggang ngayon nagawa mo silang ipaglaban? Alam ba nila na alam mong aswang sila, Lo? Hindi nila alam. Hindi pa naman kasi sinusumpong Alin man sa magkapatid ay aswang. Pwedeng maging ganap ang mga ito anumang oras. Yun ang binabantayan ko. Pero alam kong mababait ang kalalabasan kasi nga kapwa mababait naman ang mga magulang. Kung tutuusin yung humahamak ng mga tao, pwede naman nilang labanan yun. Pwedeng katayin ng walang kahirap-hirap kasi nga mga aswang sila Pero anong ginawa? Mas pinili pa nilang mapatay para lang isipin ng mga tao na hindi sila aswang. Yan ang prinsipyo ng katulad nilang aswang, Apo. Mula ng sandaling yun na naging mapagmatyag na si Reklo. Batay sa narinig niya sa kanyang lolo. Wala pang alam ang magkapatid na ito na aswang sila. Siguro ay hindi ipinakita ng mga magulang noon ang totoong pagkatao sa harap nila Diana at Donna nang maliliit pa. At sa tingin ni Reklo, kapag sinumpong na kahit alin sa mga ito, malamang magugulat sa mangyari. Bagamat may pagbabago sa diwa ni Reklo, hindi naman siya nagpapakita ng kakaiba sa magkapatid. Kung anong nakagawian, yun pa rin ang masisilayan. Kung nakikipagharutan din si Reklo. Binabay nga Ito umanong si Diana. Sinabihan si Reklo na bakit hindi na lamang magpakalalaki. Maitsura, matangkad pa. Sabi naman ni Reklo nakakadiri daw yon. Pusong mamon daw siya at hindi na magbabago yon. Talaga? Sigurado ka? Paano kung nakita mo ako sa harapan mo na nakahubad-hubad tapos sinalikan kita? Hoy ate, malaswa na yung pinagsasasabi mo. Hayaan mo si Reklo, nababaliw na yan siguro. Sabat naman ni Donna. Nasa likod daw sila ng bahay nun. May kamalig dito. Malapad na lantay na may bubungang pawid. Nag-i-eskohe ng mga buto ng mais para maitanim kumbaga. Namimili na malulusog na buto nun. Subukan mong gawin sa akin yan, Diana. Susuntukin ko talaga yan mukha mo. Nakakadiri kayo. Ganon? Sige nga, masubukan nga natin. Yari ka kapag natulog ka. Papasukin kita sa silid mo tapos isasara ko yung pinto. Gagawin kitang brusko. Ganito sila noon magbanatan. Walang mga mali siya. Feeling babae naman kasi si Reklo Tinotoo daw yun ni Diana. Si Lolo Tandol ay nag-aararo sa maisan nun. Tanghali at natutulog si Reklo sa silid niya. Itong silid niya ay nasa gitna. At gaya ng nabanggit ay 3 ang silid doon. Ang pinakadulo, silid nila Diana at Donna. At pinakauna, lagay ng mga gamit sa pag-uuma. Ginawang bodega. Hindi natutulog doon si Lolo Tandol. Sa likod ito natutulog sa kamalig. Nagsisisigaw daw noon si Reklo. Hubot-hubad daw Sinunggaban na lamang siyang bigla. Iniipit pa ang mga paa tapos niyakap na mahigpit. Diyos ko, anong ginagawa mo? Babae ako. Maawa ka sa akin, babae ako. Tawa daw ng tawa si Diana. Hinablot nito ang kumot, tumayo. At itong kumot ay ginamit ni Diana sa kanyang katawan at binalot. Walang hiya ka, Diana. Huwag ganoon. Pinahilamos mo pa talaga sa akin. Huwag mo nang uulitin Itong si Donna naman umano.
Hindi umano magkamayaw sa kakatawa habang nasa kabilang silid. May butas eh. Nakasilip si Donna habang pinagtitripan ng kapatid niya si Reklo. Kinagabihan, sinumbong umano ni Reklo sa lolo nila ang lahat pero imbis na sitahin, si Rekto pa ang lumalabas na pinagalitan. Bakit kasi daw hindi nalang magpakalalaki? Sayang ang itsura. Kahit papano mapakinabangan ng mga babae ito. Magsitulog na nga kayo. Gabing-gabi na. Ikaw naman Diana, huwag mo pasobrahan. Baka mabaliw pa yung si Reklo. Mana yan sa tatay eh. Dati yung tatay mo Reklo katulad mo eh. Tapos nakapantok sa nanay mo kaya ayun. Nanumpa sa altar na magpapakalalaki na. Maraming araw ang lumipas. Nagtataka si Reklo kung bakit wala lagi ang kanyang lolo. Mula umaga hanggang gabi. Wala yun. Madaling araw na kung umuwi. Tapos aalis din kaagad. Nagtatanong nga sa kanya magkapatid pero wala namang alam si Reklo sa ginagawa ng matanda. Siya nga dapat ang magtatanong kasi lagi naman siyang nasa taniman ng mais nun. Hanggang sa isang gabi, himalang dumating ng maaga si Lolo Tandol. Isang pagkakataon ito para makausap ni Reklo. Hindi niya sinayang ang mga sandaling yon. Naroroon sa likod ng bahay ang lolong albularyo. Nakaupo lamang ito sa papag ng kamalig. Lumapit siya at kaagad nagtanong sa kung bakit laging umaalis. Nagulat si Reklo sa mga sinabi ng matanda. Paano ba naman kasi? Yun umanong pumatay sa mga magulang nila Diana. Umaaligid. Hindi naman daw siya umalis at nagtungo sa malayo. Nakapustit lamang ang lolo sa isang banda na hindi makikita ng mga residente sa lugar. Iniisip noon ni Reklo na baka sa lumang bahay, doon ito sa may bandang dulo ng maisan. Pabor yon sa tugkaran. Malaking bahay pero lagi namang nakasara. Mukhang papatay nilang magkapatid eh. Kaya inaaktuhan ko. Kung ganun po, bakit hindi na lang dito sa bahay kayo magbantay? Bakit sa labas palo? Gaya ng sinabi ko sa iyo, ang isa sa mga yun ay aswang. Ramdam ako at kinakailangan kong humiwalay sa bahay. Iisipin nila na kung nasaan ako, naroroon ng magkapatid eh. Diyan lang naman ako sa lumang bahay sa may maisan banda. Sabi ko na nga ba doon lang kayo. Alam po ba nila Diana ito lo? Di nila alam. Matitino naman ng mga yan. Kapag gabi na, hindi na talaga lumalabas ng bahay. Maliban kapag inuutusan ko. Ngayon Pulo, ba't napaaga kayo? Hindi ko na matyagan ng mga 2 araw eh. Kaya umuwi muna ako. Pero babalik din ako dun mamaya. Wika naman ni Reklo. Sabihin na lang sa magkapatid para naman magiging alerto ang mga ito. Pero ayon sa lolo, wag daw. Kasi ayaw nilang mabahala sina Diana. Hindi dahil sa naaawa siya kapag mag-aalala ang mga ito. Kung hindi baka mapukaw pa ang aswang na natutulog sa katawan nila noon. Galit, kalungkutan, pagkabahala at iba pang emosyong mabigat ang nagpapapukaw sa Yanggaw. Ganap na ang mga edad at anumang pagkakamali ay magiging aswang na ang mga ito. Ayos lang naman sana kung kontrolado ang problema. Kapag bagong Yanggaw ay wala daw sa sarili. Paniguradong magkakagulo umano. Naiintindihan niya ang matanda. Siguro gusto nitong masaya lagi sina Diana. Araw-araw naman itong masaya. Ni isang beses ay hindi niya nakitang may problema. Kahit pa man kinatatakutan ay masaya at makukulit ang mga ito. Bumalik siya sa bahay at piniling magpahinga noon. Hindi ito nakatulog kaagad noon. Siyempre kinakabahan ng binata eh. Bagamat naririyan ng lolo pero kinakabahan pa rin siya noon. Hanggang sa lumalim na ang gabi. Napabangon si Reklo gawa ng ang ingay ng mga aso noon. Alulong ng alulong. Nakakakilabot pakinggan. Binuksan niya ang bintana. Nakita niya si Donna. Nasa labas. Nakapaalamang ito at nakatingin sa malayo. Tinawag ito ni Reklo. Wika niya ay anong ginagawa sa labas noon. Ang sabi naman nito ay yung ate niya umano ay nawala sa tabi niya.
Gulat na gulat si Reklo. Kaagad nagtungo sa likod sa inaakalang baka naroroon pang lolo. Sasabihin niya sana roon na nawawala si Donna pero wala din doon ang lolo niya. Pinunta niya si Donna. Nasilip pa yun sa silid na magkapatid buhat ng nakabukas ang bintana. Walang tao, pero nakasarang pintuan. Nakalak. Yung kahoy ba na pinipihit para maglak? Kitang-kita niya ito mula sa bintana gawa ng malaki ang kahoy. Nagtanong siya kay Donna kung saan ito dumaan. Wika naman ng babae ay sa bintana umano. Katabi niya lang umano yon kanina. Alam nila na dumating ang lolo. Tapos kausap ito ni Reklo. At noong mapaidlip na daw si Donna, tumayo ang ate niya. Akala niya umano ay iinom lamang ito ng tubig kaya hinayaan niya lang. Pero hanggang mga panahon na yon ay hindi pa rin umano bumabalik. Duda niya ay sa bintana umano ito dumaan. Grabe ang lakas ng pagkabog ng dibdib ni Reklo. Naglalaro na noon ang katanungang, hindi kaya aswang na si Diana at nagkukubli lamang ito. Baka alam ni Diana ang nangyari sa paligid. Hindi naman pwedeng magpakamangmang daw si Reklo. Natural, mga aswang nga magkapatid, di ba? Ano pa umanong iisipin niya noon kung hindi ganun talaga? Sabi niya kay Donna, pumasok na sila sa loob. At dito ay hindi napigilan ng binata na sabihin ng lahat. Na yun na nga, umaaligid ang pumatay sa mga magulang nila Diana. Ang isa pa dito ay aswang. Yun din ay batay sa mga sinabi ng lolo. At ito ang dahilan kung bakit wala lagi sa bahay ang matanda. Pero alam niyo bang hindi man lamang nabahala si Donna? Imbes, tumitig pa ito sa kanya na may kasamang ngiti at nagwika ng alam niya na umano kung bakit. Siguro ay hinahanap umano ng ate niya ang mga yon. Kaya ito lumabas. Sandali lang, alam niyo ng aswang talaga kayo? Sagot ni Donna. Matagal na umano. May mga pagkakataon na nag-aanyong aswang ang kanyang ate at tinatabian itong si Reklo habang natutulog. May gusto umano ang ate nitong si Donna kay Reklo at hindi nito magagawang makapasok sa silid niya kung hindi siya mag-aanyong aswang nun. Napamura umano si Reklo. Tama siya ng hinala. Alam na nga na magkapatid na aswang ang mga ito at nakukubli lang. Pero ayon kay Donna ay ang ate niya lang umano ang aswang. Pinipilit niya umanong sarili pero ayaw. Siguro'y hindi pa uno napapanahon. Baka balang araw umano. Tumatango lang si Reklo. Kanina pa niya umano misdamasdan ang mukha ni Donna. Wala pa rin umanong bakas ng pagkabahala nun. Wari ba'y napakakampante pa nito. Sinabi ni Donna na wag daw sasabihin sa lolo Tandol ang mga sinabi niya. Panatilihin lamang umanong lihim. Kung may lihim si lolo Tandol sa kanila, itong lihim na ito, nililihim din nila nun. Pumanik sa bintana si Donna at sinabing antayin na lamang daw si Diana hanggang bukas dahil uuwi naman siguro yon. Nagtanong si Reklo kung bakit nag-aalulungan ng mga aso. Ngumiti si Donna. Natural lamang umano na mag-alulungan ang mga aso kapag nakakaramdam ng nakakatakot sa paligid. Mamaya umano'y magpupulasan ng mga asong ito at magtatago na. Dahil yun kay Diana. Malamang ay naroroon daw sa may unahan at mag-aanyong aswang ito. Kapag kumahol ang mga aso, ibig sabihin ay nasa anyong aswang si Diana nun. At kapag parang natatakot at nag-iiyakan ng mga asong ito, ibig sabihin ay kumikilos na ang kapatid niya. Pabayaan daw yun at wag na lang pansinin pa. Hindi na nagsalita si Reklo. Kinabukasan ay nasa beranda si Lolo Tandol. Parang aligagang-aligaga ito. Nakita yun kaagad ni Reklo nang magising siya. Pagkalabas niya naman may mga nagkukumpulang tao sa unahan. Doon ito banda sa may maisan. Maisan nila ito.
Malawak at mula sa likod patungo sa harap ng bahay. Kumbaga napapaikot yun pero may distansya mula sa bahay nila. Anong nangyari, Lo? Ba't may mga tao dun sa lupain natin? May labi ng aswang. Lalaki. Patay. Ano, Lo? Kung hindi ako nagkakamali, yan na yung aswang na kasama ng mga taong pumatay sa mga magulang nila Diana. Nasaan na ba magkapatid? Matapos magsalita ng abuelo ay kaagad tinungo ni Reklo ang silid ng magkapatid. Kakatukin niya sana pero kusang nabukas yun. Hindi nakalak ang pintuan. Nakita niya ang dalawa at nakadungaw sa may bintana. Tinatanaw ang mga taong may pinagkakaguluhan. Lumapit siya. At syempre hindi na asiwa kahit paman alam niya nang umalis si Diana kagabi. Alam mo ba, Diana, sa kung paano namatay ang aswang dyan? Nagkatitigan ang magkapatid sa tanong ni Reklo. Kaagad sinabi ni Donna sa kapatid na alam na daw ni Reklo ang patungkol kay Diana. Para bang nahiya pa itong si Diana. Yumuko yun tapos. Alam na alam niya umano. Yung 3 tao sana ang papatay niya. Pero yan na lamang umano yung aswang. Yan ang natutulak sa mga tao na paniwala ang aswang ang pamilya nila. Pero hindi niya rin umano palalampasin yung 3. Sa loob ng 1 buwan, papatay niya umano ang mga yon. Ikaw ang pumatay? Tanong ni Reklo. Tumango si Diana at nagudyat ng daliri sa nguso ng ibig sabihin. Huwag ipagsasabi. Hindi naman nagsalita si Reklo. Kinilabutan siya na alam mo may halong pagkamangha. Nagagahan sila noon. Nag-uusap at tila ba hindi alintana na may namatay sa lupain nila. Wala namang lumapit na taong ultimong isa sa bahay nila noon. Hanggang sang nagsalita daw si Lolo Andol. Alam kong isa sa inyong dalawa ang pumatay. Ikaw, Diana, nakita kita kagabi. Bakit hindi mo sinabi sa akin na aswang ka na? Ay naman kay Diana, wala din naman umanong binabanggit itong matanda. Lagi nitong sinasabi na hindi daw sila aswang. Na tao lang maging yung mga magulang nila. 2 taon na umanong sinusumpong si Diana na tinatago niya lang. Ultimong siya ay hindi umano makapaniwala. Na totoo pala talagang aswang sila. Naramdaman niya umano na may banta sa paligid. Inilalayo pa ito ng kanilang lolo Tandol. Pero nag-aalala ang dalaga. Baka kasi may kung anong mangyari sa matanda. Kesa naman mawalan ulit sila ng tinuturing nilang magulang. Inunahan niya na umano. Sakto umanong kagabi na mukhang agresibo nang pumatay itong mga tao at isang aswang na yon. Ay, pasensya na talaga sa inyong dalawa ha. Hindi ko sinabi kasi ayaw kong mapukaw yung pagiging aswang nyo. Pero napukaw pala nang hindi ko alam ha. Ako pa talaga ang inaalala nyo imbis na alalahanin nyo yung sarili nyo. Basta Diana, ikaw naman ang panganay. Mag-iingat kayo. Ikaw din, Donna. Langya ka, sobrang kulit mo pa naman. Parang apo ko na kayo. Ayokong may mangyaring hindi maganda sa inyo. Ibubuwis ko ang buhay ko, maprotektahan lang kayo ha. Yung mga kapitbahay natin malamang iba na ang duda niyan. Hindi na kayo ang pinagdududahan. Iba yung aswang eh. At alam niyo bang nakatira lang yan sa kabilang nayon? Kahit papanay mababaliktad ang sitwasyon. Samantalain niyo ang lahat. Huwag maging marahas. Tao na kayo ngayon sa paningin ng mga kapitbahay. Mababait kayo. Kaya may tiwala ako sa inyo. Napaiyak si Diana. Tumigil ito ng kain at yumakap umano sa matanda. Malaki ang pinagbago mula ng araw na yon. Meron na umanong napapagalang mga kapitbahay sa kanila at hindi na natatakot. May nangligaw pa umano kay Diana. May gandang ibubuga din kasi ito. Pero habang nangyayari umano yon ay tinugis ni Diana ang 3 pang salarin sa pagkamatay ng mga magulang nila. Pinatay niya at tinala sa malayong lugar. Doon tinapon. Magaan na ang pakiramdam ni Lolo Tandol. Gumagawa ng paraan si Diana para lang mabigyang hustisya ang pagkamatay ng mga magulang.
At ang paraang ito, napakaingat. Hindi na sila ang usap-usapan sa baryong yon. Itong si Lolo Tandol ni isang beses ay hindi na siya nakasita ng residenteng namamaratang. Naging marami pang kaibigan ng matanda tapos may nagpapagamot na dito. Albularyo nga, di ba? Kabilaan ng nangliligaw kay Diana. Tinatanggihan naman ng babae. Wala daw ibang nagustuhan ito kung hindi si Reklo. Bibigay at bibigay din ito sa kanya kalaunan. Aba, nangyari daw. Ayon kay Reklo ay nabihag siya ni Diana. Nakuha yung pagkalalaki niya. Hindi siya nakatanggi kasi nga lasing sila noon. Nakamulatan na lamang ang lahat, tapos na. At syempre kasunod na dun yung responsibilidad. Nagpakalalaki si Reklo. Malalaki na daw ang mga anak nila. Nasa abroad si Donna, nakapangasawa ng banyaga. Bahala na daw yon doon kung malalaman ng asawa na aswang ito. Habang si Lolo Tandol, ang taong kumupkop at isinugal ang sarili para maprotekta ng magkapatid, pumanaw noong 2015. Ayon kay Reklo, hindi sana siya mamumulat na totoo ang mga aswang. Kung hindi lang dahil sa kinakatatakutang mga dalaga sa isang baryo sa Tapas.